si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Presyo at supply ng asukal tinitiyak na stable hanggang 2025. Asteroid pumasok sa Earth atmosphere. Luzon nasaksihan ang pagtama ng bulalakaw. Pagkakaaresto kay Alice Go, tinutukan ng DOJ at BI. NDRRMC naitala ang 12 nasawi dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Enteng at Habagat. Quadcom ibinasura ang hiling na isawalang bisa ang inisyong sapina kay Harry Roque. Long-time Japanese coach ni Carlos Yulo tinalakay ang mga grassroots partnership projects sa Japan government. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magandang balita para sa ating mga mamimili. Inaasahan na sa pagkakaroon ng sapat na supply ng asukal ngayon ay magiging stable na rin ang presyo hanggang sa susunod pang taon. Ito ang tinitiyak ng Sugar Regulatory Administration o SRA kung saan nakatala sa inyong TV screen ang kasalukuyang presyo ng refined, wash at brown sugar sa Metro Manila na naglalaro sa presyo mula 74 na piso hanggang 70 piso kada kilo. Ipinagmamalaki rin ng SRA na mula 2023 hanggang 2024 ay naging stable na ang supply ng asukal at sinasabing nakahanda na rin para sa supply hanggang 2025. Nananawagan ng Philippine Red Cross o PRC sa publiko para sa donasyon na maaari nitong ihandog bilang dagdag tulong sa mga Pilipinong lubhang na apektuhan ng bagyo. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Philippine Red Cross o PRC na ang bagyong Enteng ay nagdala ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar sa Luzon at Visayas. Bilang tugon ay ang mga voluntaryo ng PRC ang rumisponde sa mga individual na nangangailangan ng tulong sa tubig baha sa Camarines Sur, Cavite at Albay kung saan mahigit 100 katao ang nasagip. Naitala rin na mahigit 4,000 pamilya o higit 19,000 individual ang nangailangan ng tirahan. Ipinahagi naman ng PRC ang hot meals sa mga pasahero na na-stranded sa Masbate City Port. Payag ng organisasyon, patunay ito na patuloy ang pagsasagawa ng operasyon ng PRC na rumisponde sa panahon ng kalamidad o sakuna. Siniguro rin ito ang pagtataguyod ng mga istasyon ng first aid o welfare desk. Kaya't naman nanawagan ito sa publiko ng donasyon bilang dagdag tulong sa mga pamilya at individual na nasalanta ng bagyo. Para sa mga nais maghandog ng kanilang donasyon ay tumungo lamang sa opisyal social media page ng PRC para sa mga karagdagang detalye. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Welcome Earth, isang maliit na asteroid 2024 RW1 ang tumama sa Earth atmosphere nitong Huwebes ng madaling araw kung saan naobserbahan sa kapuluan ng Luzon alas 12:46 ng umaga oras sa Pilipinas. May sukat na halos 1 metro ang laki ng bulalakaw ayon sa ulat ng European Space Agency. Wala naman itong mapanganib na epekto at hindi nakakapansala, kung saan hindi naman nabigo ang ilang mga Pinoy na nasaksihan ang pambihirang celestial event na nasa bansa. Pasado na sa huling pagbasa ng Kamara nitong Miyerkules ang panukalang batas na magtatakda ng modernisasyon ng PHIVOLCS. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Sa sesyong pinangunahan ni Deputy Speaker Vincent Franco Duque Frasco nitong Miyerkules, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magtatakda ng modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Nagkaisa ang mga kinatawan ng kapulungan sa pagpasa sa House Bill No. 10730 na inakda ni Aklan 1st District Representative Carlito Marquez
na nakatanggap ng 183 affirmative votes. Ang panukala ay tatawaging FIVOLCS Modernization Act kung saan sa ilalim nito, ang modernisasyon ay nangangailangan ng pagpapabuti ng technological operational capacity ng FIVOLCS upang mapalakas ang tungkulin nito at ang layuning mabawasan ang mga sakuna na nagmumula sa mga pagsabog ng bulkan, lindol, tsunami at iba pang kaugnay na geotectonic phenomena. Nilalayon din ng panukalang batas na may sa katuparan ng ahensya ang pagiging sentro ng kahusayan sa mga kaugnay na serbisyo ng impormasyon. Samantala, ang pondong 7 bilyong piso para sa panukalang batas na modernisasyon ng FIVOLCS ay kukunin sa netong kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Bases Conversion and Development Authority, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Philippine Ports Authority at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, hindi pa man tuluyang nakakabawi sa hagupit ni Enteng, isa pang tropical cyclone ang namatamaan sa labas ng ating bansa. Gayunpaman, nananatili ang epekto ng trough ng Typhoon Enteng sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Monsoon rains naman sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Paminsan-minsang pag-ulan naman sa Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at natitirang bahagi ng Central Luzon. At kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat sa Quezon, Marinduque at Romblon. Susunod sa News Force. Kauna-una ang housing caravan isinagawa para sa Philippine Air Force. DSWD tinitiyak ang patuloy na preparasyon ngayong panahon ng La Nina. Pagkakaaresto kay Alice Go, tinutukan ng DOJ at BI. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos maaresto si Alice Go sa Indonesia noong ika-4 ng Setyembre, inuulat ng Bureau of Immigration o BI sa Department of Justice ito. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, naniniwala sila na ang pagbabalik sa bansa ni Guo ay makakatulong sa isyong kinakaharap ito maging ang patong-patong na kasong isinampa laban kay Guo. Ayon naman kay DOJ Secretary Jesus Remulla, may suspecha sila sa Pastillas Gang o mga tauhang sangkot na kabilang sa immigration kung kaya't nakalabas ng bansa si Guo. Paglilinaw niya ang Preliminary Investigation and Prosecution Panel sa mga isinampang kaso ukol sa qualified trafficking laban kay Guo ay mabibigyang resolusyon sa oras na matapos ito. Personal na isinagawa ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago ang inspeksyon sa Batangas Passenger Terminal Building. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nitong Martes lamang 3 ng Setyembre ay nangyari ang inspeksyon sa Batangas Passenger Terminal Building. Ito'y isinagawa mismo ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago para tiyakin na nasa maayos na kalagayan ang pantalan buhat ng bagyong Enteng, kung saan nakansela ang ilang mga biyahe dahil sa sama ng panahon. Bukod sa pagsisiguro ng sitwasyon sa Batangas Port, ay layon din ng inspeksyon na suriin kung malinis ba ang nasabing pantalan. Inanunsyo naman ng PPA kahapon ika-4 ng Setyembre na nagbalik na sa normal na operasyon ang mga pantalan na apektado ng bagyo. Ngunit pinag-iingat pa rin ng publiko sa mga pag-ulan na nararanasan sa ilang pantalan gaya na lamang ng Claveria at Apari, Cagayan. Maaari namang bisitahin ng opisyal na social media ng PPA para sa anumang anunsyo o abiso para sa mga pasahero. Daniza Lopez, nag-uulat
para sa One Media Network. Inanunsyo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Miyerkules na umakyat na sa 12 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dulot ng pinagsama-samang epekto ng Tropical Storm Enteng at ng habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng sitwasyon mula sa ahensya, kabilang dito ang 7 sa Calabarzon, 2 sa Bicol at Central Visayas at 1 sa Western Visayas. 11 katao naman ang nasugatan kung saan ang 10 ay sa Central Visayas at 1 naman sa Bicol kung saan 7 katao rin ang naiulat na sa kasalukuyan ay nawawala. Ayon sa ulat, ang mga bilang na ito ay sumasailalim pa sa validation. Nitong kamakailan lang ay dinaos ng Philippine Air Force o PAF ang kauna-unahang housing caravan nito sa Pasay City. Ang kaganapan na inorganisa ng Air Force Real Estate Office ay nag-alok ng one-stop shop para sa mga interesadong tauhan ng PAF na naghahanap ng abot-kaya na mga pabahay. Ayon sa PAF, layon ng caravan na ikonekta ang mga tauhan ng militar at civil human resources nito sa iba't ibang programa ng pabahay ng pamahalaan, institusyong pinansyal at mga pribadong developer ng real estate. Nitong kamakailan lang ay nakipagpulong ang Coast Guard District Northeastern Luzon sa Philippine Navy o PN Survey Team sa Tuguegarao City upang talakayin ang pagpapahusay ng pagpatutulungan ng bawat organisasyon. Sa nasabing kaganapan ay tinalakay ang magkasanib na operasyon, pagbabahagi ng mga resources at pagbababuti ng mga channel ng komunikasyon upang matiyak ang epektibong seguridad at kaligtasang pandagat sa rehiyon. Sa iba pang balita, pansamantalang sinuspinde ng Philippine Coast Guard o PCG ang isinagawang ship honing operation sa Limay Bataan upang maiwasan ang posibleng pagtagas ng langis na maaaring magdulot ng malakas na agos at mabigat na lagay ng panahon. Sa kabila nito ay pinagpatuloy naman ng Harbor Star ang paglilipat ng mga oil waster sa mga truck na papunta sa itinalagang treatment facility sa Marilao, Bulacan. Siniguro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang preparasyon na isinagawa ng ahensya bilang paghahanda ngayong La Nina. Aniya sa inaasahan pang 2 bagyo ay mayroong prepositioning ang DSWD upang matiyak na nakahanda na ang mga tulong na ipapamahagi bago pa man dumating ang sakuna. Dagdag pa ni Gatchalian, ito'y naaayon sa utos ng Pangulo at sa pagsulong ng programang Buong Bansa Handa. Sa pag-arangkada ng People's Caravan ng National Housing Authority o NHA sa probinsya ng Davao, higit kumulang 2,000 benepisyaryo ang nakinabang sa libreng serbisyo na hatid ng ahensya. Ang mga Davaoenyong dumalo ay mula sa 14 na resettlement sites ng Magsaysay Permanent Housing Project. Sa pag-iikot ng NHA Caravan, layunin nitong direktang maihatid ang iba't ibang serbisyong panggobyerno sa mga benepisyaryo ng pabahay sa buong bansa. Susunod sa News Force. DOT tinutukan ang pagpapalawig ng industriya ng turismo sa bansa. Quadcom ibinasura ang hiling na ipasawalang bisa ang inisyong sapina kay Harry Roque. No placement fee para sa OFWs, nais palawigin sa mas marami pang bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang balita sa pagbabalik ng News Force. Pagpapalawig sa industriya ng halal at pagpapaigting sa relasyon ng Malaysia at Pilipinas. Yan ang mga naging highlight ng ika-67 taong anibersaryo ng Araw ng Malaysia na ginanap sa lungsod ng Makati nitong Miyerkules.
Ang kaganapan alamin sa ulat ni Princess Castro. Ipinagdiwang nitong Miyerkules ika-4 ng Setyembre ang ika-67 anibersaryo ng Araw ng Malaysia dito sa Makati City. Kabilang sa mga dumalo ay ang Filipino-Malaysia Community, mga panauhing pandangal at mga opisyal at ilang kawani ng gobyerno. Ang kaganapan ay pinangunahan ni Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino, kung saan natalakay niya ang pagpapalawig ng industriya ng halal at matatag na ugnayan ng Pilipinas at Malaysia. Sa kanyang naging talumpati, binigyang diin nito ang mga inisyatibo ng Administrasyong Marcos hinggil sa proseso ng kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ayon sa kanya ay isang mabuting hakbang para sa kaunlaran ng komunidad. Bukod dito, binanggit din ni Ambassador Castellino ang matagumpay na paglulunsad ng 3 araw na Art Expo sa isang mall sa Makati kung saan itinampok dito ang mga obrang sining ng ilang Pilipino at Malaysian artist para sa selebrasyon ng ika-60 taong magandang relasyon ng dalawang bansa. I hope we'll be able to further develop our relations, to further develop our countries, and of course to further develop our people-to-people relations in all sectors. And of course, we look forward to the leaders of our countries working together with all the other communities and of course sectors to be able to achieve progress. Ilan sa mga importanteng bisitang dumalo ay sina Pasay City Mayor Imelda Emmy Calixto Rubiano, former politician at businessman Luis Chavez Singson at Taiwan Ambassador to the Philippines, His Excellency Wallace Minganchao na nagpahatid ng pagbati sa Malaysia. Congratulations, Malaysia, on your 67th anniversary. And I would like to thank you for the good relationship that we have here in the Philippines, especially in Pasay City. And I hope that we can also visit your place and see the best practices that we can adopt here in Pasay City. Congratulations to Malaysia for another successful celebration of your National Day. All the best. Samantala, kaisa rin ng Department of Budget and Management at Department of Education sa mga panauhing pandangal na hinandugan ng mga donasyong libro ng isang Malaysian book fair. Kabilang din sa mga sumuporta sa kaganapan ay sina Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at Philippine Gaming Corporation CEO Alejandro Tenco. Sa kabilang banda, hindi rin mawawala sa kaganapan ang pagtatampok ng kultura ng Malaysia sa pamamagitan ng mga katutubong sayaw at pagtatanghal mula sa mga grupo ng mananayaw ng naturang bansa. At para sa pagmarka ng mas mabuting samahan sa pagitan ng dalawang bansa, nagkaroon din ng seremonya ng wine toast at cake cutting ang mga delegado. Nagtapos ang kaganapan sa isang raffle event kung saan ilan sa mga sponsor nito ang nagbigay ng premyong 32-inch television at domestic round-trip ticket mula sa isang airline company bilang kanilang grand prizes. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inilunsad na ang Philippine Travel Exchange 2024 o PHITEX na kauna-unahang pampamahalaang trade travel event ngayong taon, kung saan naglalayong itong palakasin pa ang industriya ng turismo sa bansa magmula pa noong taong 1996. Para sa buong detalye, tunghayan ang balitang ito. Inilunsad ang taunang Philippine Travel Exchange o PHITEX bilang ito'y inorganisa ng pamahalaan upang mas mapaigting ang industriya ng turismo sa pamamagitan ng panghihikayat sa mga dayuhang investor maging sa mga taong bumubuo sa pagtamo ng layunin ng pambansang turismo. Bahagi sa nasabing kaganapan ay ang pagtitipon-tipon ng 86 na foreign buyers. Pagbabahagi pa ni Tourism Promotion Board o TPB Chief Operating Officer o COO Maria Margarita Nograles, umaasa silang malalampasan ngayong taon ang nakamit na 250 million pesos mula sa taong 2023. Aniya, binibigyang kahalagahan ng PHITEX ang paghahandog ng experiential travel para sa mga turista ng bansa. Dagdag pa niya, suportado din ng TPB maging ang halal industry sa pagpapalawig ng turismo. Well, in the Arabian Travel Mart, when we were in Dubai,
there was strong focus where we launched the halal program of no, not the DOT, Mega World, right? Mega World launched their halal program, and I think, but I don't know if it is announced already in Boracay, right? Yes, I think that's brilliant. Kasama rin dito ang mga Philippine seller na kabilang sa industriya ng destination management companies, tour operators at travel agencies. Ibinida rin dito ang proud Filipino-made bonfire diving na siyang naglalayong palaguin ang turismo ng karagatan sa bansa. Payag pa ni Regional Director of the Department of Tourism Region 10 May Onchuan, magandang oportunidad ito dahil kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga best diving spot in the world. Dun sa Anilao, si Mr. Yora has been offering this for several years now, and marami na talagang foreigners na pupunta dito. And you know naman na we are one of the, yung ating mga dive sites dito sa Pilipinas is highly sought after. So maganda talaga na meron tayong na-showcase na truly Filipino brand. Ang nabanggit na bonfire diving ay idinevelop ng dive photographer na si Ram Yoro at kinilala na sa pandaigdigang photography kung saan ito ay gumagamit ng ilaw sa ilalim ng dagat upang makuna ng magagandang litrato ang maliliit na planktons at critters. Bukod pa rito, umaasa ang Department of Tourism maging ang TPB na sa pamamagitan ng FITEX, marami pa ang turista ang tatangkilik sa kultura ng katutubong komunidad, iba't ibang putahe maging ang mga talento at wikang Filipino sa ating bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinasura ng House Quad Committee ang mosyong hiniling ni Harry Roque na ipawalang bisa ang subpoena inisyu sa kanya, kung saan kailangan niya magsumite ng ilang dokumentong nauugnay sa Pogo. Para sa buong detalye, tunghayan ang balitang ito. Ibinasura noong ika-4 ng Setyembre ng Kongreso ang hiling ni former presidential spokesperson Harry Roque na ipasawalang bisa ang subpoena na nag-uutos sa kanyang magpasa ng mga dokumento gaya ng business record, tax returns at statement of assets and liabilities and net worth o SALN. Bago pa ito, nangako si Roque na magbibigay ng mga dokumentong ito kung saan maituturing na mahalaga para sa investigasyon ukol sa kanyang pagkakaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ngunit kamakailan lang ay humiling siyang ipasawalang bisa ang subpoena na dahilan niya na ang mga dokumentong ito ay hindi mahalaga sa investigasyon at nalalabag ang karapatang maging pribado ng kanyang pamilya. Pagdadahilan niya kabilang ito sa kanyang right to remain silent at protection against self-incrimination. Bukod pa rito, nabiguring dumalo si Roque sa kamakailang 2 beses na pagdinig ng Quadcom kung saan inisyu din dito ang show cause order laban sa kanya. Bunso nito, ibinasura ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang kanyang kahilingan. Aprobado din ng ibang kongresistang dumalo sa pagdinig. Paglilinaw niya, ito ay dahil hindi na ipaliwanag ni Roque ang pinanggagalingan ng kanyang ari-arian na maaaring magpalakas sa mga ebidensyang nauugnay siya sa operasyon ng POGO. Bahagi niya ang pagpapatuloy ng investigasyong ito ay maaaring humantong sa mga lehislatibong kaso laban kay Roque ukol sa korupsyon, pagiging public servant, laundering at ang lisensya ni Roque bilang abogado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isinusulong ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdadagdag ng listahan ng mga bansang walang placement fee para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay upang mas marami pa ang mga Pinoy ang ligtas na makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Sa ngayon, nasa 10 ng bansa ang kabilang sa listahan ng mga non-placement fee labor receiving na bansa tulad ng Qatar, United Kingdom, Austria, Netherlands, Northern Ireland, the Republic of Ireland, ilang probinsya sa Canada, United States, Norway at Israel. Nitong kamakailan lang ay bumisita si Japanese coach Monehiro Kugimiya sa Rizal Memorial Sports Complex upang talakayin ang mga kasalukuyang katayuan ng grassroots projects sa pakikipagtulungan ng Japan government.
Si Kugumiya ay ang longtime mentor ng double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, kung saan matatanda ang kamakailang ipinahayag ng Olympian gymnast na nais niyang itong makatrabaho muli. Nakasama sa mga nakipagpulong ay sina Deputy Secretary General Rowena Bautista Yusuya ng Gymnast Association of the Philippines at Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Bongco. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Presyo at supply ng asukal tinitiyak na stable hanggang 2025. Asteroid pumasok sa Earth atmosphere. Luzon nasaksihan ang pagtama ng bulalakaw. Pagkakaaresto kay Alice Go, tinutukan ng DOJ at BI. NDRRMC na itala ang 12 nasawi dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Enteng at Habagat. Quadcom ibinasura ang hiling na isawalang bisa ang inisyong sapina kay Harry Roque. Longtime Japanese coach ni Carlos Yulo tinalakay ang mga grassroots partnership projects sa Japan government. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.